رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Alhamdulillah, una-unaho tayo po ay lubos nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga pagkakataon po na kanyang pinagkakalupo sa atin katulad po ngayon. Tayo po ay naka-join sa pag-aaral na ito na hindi ibig sabihin ay dahil sa ating kalakasan o kakayahan o kapangyarihan. Ito po ay pahintulot po ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kapatid natin dyan na gusto ring umatin sa pag-aaral na ito. Kaso lang, minsan may mga naging dahilan na hindi po sila nakakapasok. Yung iba dyan, dahil sa trabaho o di kaya busy sa trabaho, hindi pa tapos ang kanyang trabaho, kaya hindi po nakaka-attend. Okay. So paniwalaan po natin na ito ay isang habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na nakaka-attend po sa pag-aaral. Sa katunayan po, siguro mga nakalipas, di kaya umigit kumulang yata mga parang isang buwan may higit. Opo. Hindi po kami nakapag-aral sa Sunday. Opo. Gawa ng may mga bigla na mga programa, kaya hindi po tayo nakakapag-aral ng Sunday. Pero sa Monday, parang tuloy-tuloy Monday. Opo. Yung subject po natin ay Arabic. At doon din sa Huwebes, sa Thursday po ay ganoon din, mga isang buwan magid din, hindi tayo nakapag-aral. So bali nangyayari, parang yung Lunes po lamang ang lagi tayo doon nakakapag-aral dahil walang dumadating na mga programa na biglaan, kaya tuloy-tuloy po yun. Hiniling pa rin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay lahat maging tuloy-tuloy ang pag-aaral po natin sa 3 araw na ito. Sunday, Monday at saka Thursday. Bukod doon sa Friday, dahil ang Friday ito ay mayroon ding mga kasamang mga kalalakihan. Kumbaga yun ay pangkalahatan po yun. Kasi may mga kapatid natin na umati na hindi mga taga-Al-Khobar. Mayroon din mga taga-Jeddah, may Riyadh, may Jubail. Pag Friday po yun. Pero pag Monday at saka Thursday at saka Sunday ay siguro para lamang sa ating mga kapatid na mga yumakap sa Islam dito mismo sa Ad-Damam, at karamihan po ay sa Al-Khobar. Opo, okay. Sa ngayon po, ang ating pong pag-uusapan na kumbaga magiging paksa po natin sa pangunahing akida, kasi ang akida ang tumutukoy po sa tinatawag na pananampalataya o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil po may mga bago sa atin, kayakap nila ng pananampalatayang Islam, hindi naman masama na balik-aralan po natin. Bigyan po natin ng kahit papaano ay makaroon po sila ng patungkol sa tinatawag na al-aqida o pananampalataya, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung matatanda niyo po, noong kayo ay nag-Muslim o yumakap ng Islam, okay, maging sa mga matatagal na yumakap ng Islam, lahat po kayo dumaan sa tinatawag na shahadatain. Tingnan niyo po, yung tinutukoy doon na shahadatain ay 2 pagsasaksi po lamang. Opo. Wala po tayong kumbaga itinuturo sa mga bagong yakap ng Islam na kung saan may babanggitin sila na iba maliban lamang sa tinatawag na shahadatain.
Sa wikang Tagalog ay yung dalawang pagsasaksi. Yung iba nagsasabi na dalawang panunumpa. Opo. Pero kadalasan na ginagamit ay pagsasaksi kasi yung shahada, ito ay pagsasaksi po. Okay. So lahat po tayo dumaan po dyan. Saka na lang po tayo naging isang Muslim o mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Yung sa Arabic, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Mapapansin natin po sa shahadatay na ito o dalawang pagsasaksi na ang lagi po nanguna ay ang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Pag sinabi mo, ashhadu an la ilaha illa Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat paglingkuran o sambahin malibang kay illallah, malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibig sabihin, ang pangunahin na dapat maging malinaw sa isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino po yung tunay na Diyos na dapat niya sambahin at maglingkuran. Kaya mayroon tayong paniniwala sa Islam, opo, na tinatawag na 6 na pananampalataya. Yung 6 na pananampalataya sa Islam, ito'y obligado na dapat malinaw sa atin lahat na itong 6 na pananampalataya, isa man lang sa kanila na hindi po natin paniniwalahan, hindi po matatanggap ang ating paniniwala. Lalong-lalo na kapag 2 ang tinanggal po natin, o 3, o 4, o yung 5 mismo tinanggal natin, tapos ang natitira lamang ay ang isa lamang, halimbawa yung paniniwala sa Allah kasi yun ang lagi nangunguna po. Opo. So ang ibig sabihin itong 6 na pananampalataya, kailangan sa puso po natin kasi ito yung tumatanggap. Pag sinabi paniniwala, dito po yung ilalagay sa puso. Opo. Hindi po sa tainga, hindi po sa pandinig, kundi sa puso lamang yan. So kailangan yung ating paniniwala sa 6 na bagay na ito, kailangan nasa puso po natin yan. Opo, doon po ilalagay. Dahil kapag hindi po yan nasa puso at hindi po talagang kumbaga tinatanggap ng puso, ibig sabihin may kulang pa. At sigurado na hindi tatanggapin ng tagapaglikha dahil hindi po nagmula sa puso. Kailangan po talagang mula sa puso natin. Kaya mayroon pong sabi po ng mga scholar na kapag tayo ay tatanggap po, yayakap ng pananampalatayang Islam, yung una na tinatawag na 3 uri na dapat yung tasdikum bil qalb, kailangan talagang mula sa puso na tayo ay tatanggap sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdikum bil qalb. Kailangan puso natin tunay na niwala po siya, tunay na kumbaga 100% ay siya ay naniniwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. O yun, mula sa puso. Pangalawa, sabi nga nila, magkaroon ka ng iqrarun bil lisan. Pag sinabi iqrarun bil lisan, ito yung sasabihin ng dila mismo mo na ikaw ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung katulad ng ginawa natin nung tayo yumakap ng Islam na nagbanggit po tayo ng shahada. Ibig sabihin, iqrarun bil lisan. Mismong sinabi ng ating bibig na tayo sumaksi na walang ibang tunay na Diyos malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pangalawa. Iqrarun bil lisan, sasabihin ng dila o ating bibig. At pangatlo, sabi po ng mga scholar, kailangan wa'amalun bil jawarih. Wa'amalun bil jawarih. Ibig sabihin, gagawin ng ating kabahabagi ng katawan kung ano ang sinaksihan ng ating puso, tinanggap nating puso, at kung ano ang mga binabanggit ng ating dila. Okay, sa madaling sabi, halimbawa, nagsaksi po tayo mula sa puso, di ba? Tapos sinabi natin din, nagsaksi tayo na tunay na tayo sumasaksi na si Allah lamang dapat paglingkuran. Yung amal bil jawarih na pangatlo,
Ibig sabihin, gagawin at gagawin mo ang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging kompleto at buo ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag sinabi, wa'amalun bil jawarih, ito ay gagawin ng ating kabahabagi ng katawan. Okay. Napapansin nyo, isa sa gawain ng isang mananampalataya ay ang pagdarasal sa 5 beses sa maghapon. So, ibig sabihin, magdadarasal ka, talagang kikilos po tayo. Opo. Hindi po pwedeng nakatambay ka na lang, nakatindig, tapos nakaupo, tapos yun lang. Hindi. Kailangan kikilos po tayo. Di ba ang gagawin muna ng magdadarasal, mag-ablusin po siya, maghugas pagkatapos, pupunta sa lugar na kung saan siya magdadarasal, ang babae ay sa bahay, ang mga kalalakihan ay sa masjid mismo. At pag oras na magdarasal po sila, yung nakatayo po sila. So, ibig sabihin, ipapakita nila na actual na sila magdadarasal. Hindi pagdadarasal na magdua lamang o manalangin lamang. Talagang kikilos po tayo na may mga pamamaraan ay tinuro ng pananampalatayang Islam. Okay, nakatayo, tapos yan, itatasang dalang kamay, Allahu Akbar, tapos may mga babanggitin. Hanggang sa yuyukod po tayo, hanggang sa magpapatira pa tayo, o po tayo. So, yun ay tinutukoy na wa'amalun bil jawarih. Ibig sabihin, ginagawa ng ating kabahabagi ng katawan. So, ibig sabihin, kapag ito'y ginawa ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nasa kanyang tinatawag na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi sapat pa rin, ha? Kasi yung tasdikul bil qalb na ang tinutukoy po ay paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang para kay Allah hindi lang sa tinatawag na paniniwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi may kasamang paniniwala na ang paniniwala na ito ay pinag-utos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na paniwalan po natin. Itong sinasabi natin na may 6. Pero ang nangunguna pa rin ay amantu billah. Tayo ay maniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos at walang iba pa. Opo. Yan ang tinatawag na amantu billah. Unang haligi ng pananampalatayang Islam. Ako ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lamang po siya. Sa banal na Quran, may mga binanggit po na tumutukoy na talaga ang tagapaglikha ay nag-iisa po lamang siya. Walang pangalawa at walang pangatlo. Nang tanungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan ng mga Quraysh, yung mga pamilyang Quraysh na hindi pa naniwala sa kanya na siya isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang nagsimulang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iparating sa kanila kung sinong tunay na Diyos na dapat sambahin, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nakapagtanong po sila, sino ba yung tinutukoy mo na Allah yan? Sino ba yung tinutukoy mo na Allah yan? Okay, nag-adam po rito, ha. Patapusin natin muna. Inshallah, itutuloy natin po, inshallah. Kasi malapit dito yung namin. Tamang-tama, mayroon pa akong natitirang 20 minutes, mahigit. Opo, itutuloy pa rin natin, inshallah. Ang Maghrib ngayon ay ano po, 6:15. Di bali po sa sunod, pwede natin baguhin yung oras para hindi po tumatapat sa adan. Opo, para hindi tayo maghahabol ng pagdarasal. Kasi siguro mga 10 minuto, 15 minutes, tapos magsisimula sila magdarasal. Yun ang mga masjid po rito, patakaran. Alam niyo po, ang adan, isa rin po yan sa sinasabi kapag nasa masjid po tayo at nagsimula yung adan, dapat sinusundan po yan. Tahimik yung tao, tahimik yung nakikinig, kasi makinig tayo talaga, tapos ginagaya pa rin yan. Pag narinig natin yung Allahu Akbar, pwede natin banggitin ating sarili, Allahu Akbar. Pag narinig natin, Ashhadu an la ilaha illallah, pwede natin banggitin din, sundin natin sa ating sarili, Ashhadu an la ilaha illallah. Kahit na maikli po lamang. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ganun din. Yan ang ginagawa ng nakikinig sa adan. Pero kapag dumating doon sa hayya ala salah, halin na kayo sa pagdarasal,
babanggitin natin yung la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Ito yung binabanggit din sa pangalawang pagbanggit ng hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Opo. So pagdating dun sa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hindi natin uulitin yung kundi ang babanggitin natin ay la hawla wala quwwata illa billah. Walang tayong lakas, wala tayong kapangyarihan maliban lamang na magmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Okay, bilang pagpapatuloy po, nang tanungin ng mga Quraysh si propeta kung sino ba yung Allah na sinasabi mo na Diyos na dapat natin sambahin, dapat natin paglingkuran. Kasi bago po dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi pagkatapos ni Jesus, nung siya itinaas po sa taas, siyempre, ang kanilang pagitan, sabi po ng mga scholar, may higit mga 500 years yata. Sa loob ng matagal na panahon na 570 years po, dahil itinaas si Jesus alayhi salatu wasalam, si Kristo po sa taas, yun ang sa Quran, mababasa po na tunay na kwento sa Kanya. Opo. So, ang layo agwat po nila, pagitan po nila. Kaya doon po nagkaroon ng kung saan may mga maling paniniwala. Kasi wala na yung propeta sa kanila na mag-guide po sa kanila o maggagabay po sa kanila. Di ba ang purpose, ang layunin ng propeta at sugo, bakit ipinadala doon sa pamayanan dahil para ituwid po sila. Gabayan po sila. Sasabihin po sa kanila ano yung tama. Yun ang purpose ng mga propeta at mga sugo. Aniya ng mga tao, ipaliwanag sa mga tao, gisingin ng mga tao hanggang sa wala silang sasambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So nung tinanong siya kung sino yung sinasabi mo na Diyos na dapat sambahin, paglingkuran, yun. Anong sinabi ng propeta? Na kung saan yung kasagutan po doon, hindi mismo mula sa kanya. Ito'y mula sa naglikha sa kanya, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siyang sumagot, ang sabi po ng Allah, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinabi na si propeta na sabihin mo sa mga nagtatanong na yan kung sino si Allah, kung sino ako, sabihin mo sa kanila, Qul huwallahu ahad. Ang aking tunay na Diyos na si Allah ay siya ay nag-iisa. Iisa lamang siya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ang Allah ay nag-iisa. Pag sinabi isa, wala na pang iisipin natin na may mga pangalawa, may pangatlo. Isa lamang siya. Wala ni opo pangalawa. Allahu samad. Pag sinabi Allahu samad, yung bang lahat ng mga nilikha ng Allahu subhanahu wa ta'ala, sila yung may mga pangangailangan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ni isa katiting lamang na pangangailangan ay wala po siyang pangangailangan. Dahil siyang makapangyari ng lahat. Siyang tunay na Diyos, siyang nagmamari ng lahat. Kaya wala po siyang pangangailangan. Ang may mga pangangailangan po ay ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay silang lahat ay mayroong pangangailangan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, ang nagbibigay ng panustos, nagbibigay ng kabuhayan, nagbibigay ng lahat sa kanilang mga pangangailangan ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Isa rin to sa isinagot ni Moises, si Musa alayhis salam. Si Moises. Kung sino ang tunay mong Diyos. At siya rin ay sumagot na kung saan ang aking Panginoon ay siya yung huwalladhi a'ta kulla shay. Ang aking Panginoon ay siyang tanging lamang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga nilikha. Mga propeta at mga sugo, isa-isa sila ng paliwanag patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang sinabi ng propeta. Tinatanong niyo kung sino si Allah, siyang nag-iisa lamang at wala siyang pangangailangan, subalit ang mga nilikha
ay silang lahat ay may pangangailangan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya lamang tagapagbigay ng lahat. Lam yalid at hindi siya nagkaanak. Hindi siya nagkaanak. Hindi po nagkaroon ang Allah, hindi po nagkaroon ang tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Lam yalid. Hindi po siya nagkaanak kailanman. Paano siya manganganak? Siya ay wala siyang pangangailangan. Pangalawa, paano panganganak ini? Isang pagbigay ng lahat. Nagbibigay ng asawa, nagbibigay ng anak, lahat. So, malaking kalapastanganan po na sabihin na nagkaroon ng anak ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang yulad at hindi po siya ipinanganak. Ganun din. Lumalabas na walang asawa, opo, walang magulang. Kasi kapag sinabi mo na parang nanganak, ibig sabihin, may asawa kasi nanganak po sila. O pag sinabi na ipinanganak, may magulang na nanganak sa kanya. Kumbaga, may nanay na nanganak sa kanya. Kaya wala ni katotohanan sa sinasabi na nagkaanak po siya o ipinanganak siya. Siya ay hindi nagkaanak at hindi po kailaman ipinanganak. Yan ang tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dapat natin paniwalaan para sa kanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad at wala po siyang kahalintulad, kahambing. Yan ang Allah. Hindi natin pwedeng siya ihalintulad, ihambing kaninuman. Pag sinabi lam yalid, walam yulad. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul. Ito yung mga patunay na mga talata mula sa banal na Quran na si Allah lamang ay walang kahambing, walang katulad, walang kapares, walang kapantay. Kaya pagdating sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kailanman po ay ihambing natin siya sa ating paniniwala sa katulad nating tao. Katulad ng paniniwala ng iba. At kayo rin, dati rin na inyong paniniwala. Na naniniwala kayo kay Jesus na siyang Diyos na tunay. Yung iba dyan, may mga patunay daw sa Biblia na kung saan si Jesus ay siyang magiging, kumbaga, maging dahilan na para makapasok sa paraiso at hindi maparusahan. Si Biurang kanilang sinasabi sa kanya. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, wala ni isa tao na may kakayahan magligtas. Liban kung bigyan po ng tagapaglikha ng pahintulot at bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pabor, saka na lang po siya magkakaroon ng, kumbaga, mayroon siyang may liligtas. Si Jesus po, paano po niya gagawin yung hindi nararapat sa kanya na ililigtas niya ang sangkatawan? Ang ganap lamang na makakapagbigay ng kaligtasan ay ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala na naglikha ng lahat. Kaya ibig sabihin, si Propeta Jesus, si Kristo po, ay wala siyang kakayahan at lakas na may mailigtas sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sakali napaparusahan po sila. Dahil walang makapagbibigay ng kaligtasan malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag sinabi, hindi si Jesus, Diyos din yan na nakakapagligtas. Tingnan niyo po, ang sabi po, walang katulad, walang kahambing, walang kaparehas. Si Jesus, maraming kaparehas. Diba? Siya ay lalaki, may lalaki rin. Siya ay natutulog, mayroon ding mga niligan natutulog katulad natin. Ibig sabihin, marami siyang gawain, marami po siyang, kumbaga, mga katangian na katulad ng katangian ng tao. Kaya hindi po pwedeng yung Diyos na may katulad ng tao. Ang tunay na Diyos ay walang katulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala ni isang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Si katastaasan. Subhanallah. Kaya ang sabi po sa banal na Quran, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang tunay na Diyos na nag-iisa lamang, na wala po siyang kahambing at wala po siyang kapares. Oh.
Okay. So ngayon, malinaw na po kung sino talaga ang tunay na Diyos na dapat natin paglingkuran at sambahin. Walang iba kundi si Allah, at ito yung pangunahin dapat paniwalaan ng isang Muslim na kung saan paniniwala sa nag-isang tunay na Diyos. Ito yung una. Opo. So malawak ang usapin po sa katawagang Allah subhanahu wa ta'ala o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangalawa, na dapat natin paniwalaan. Di ba sabi po natin na hindi lang sapat lang na si Allah lamang. Kailangan itong 5 ay dapat din paniwalaan. Pangalawang dapat natin paniwalaan ay maniwala po ito sa tinatawag na wa malaikatihi. Pag sinabi wa malaikatihi, dapat maniwala tayo ng ganap sa kanyang mga anghel. Ang mga anghel ay napakaraming mga anghel. Hindi po natin sila nakikita. May isang skulan nagpapaliwanag ang mga anghel ay wala ni itong kamay po natin na kung saan ilatag po natin sa lupa na kung saan walang anghel. Ibig sabihin, daming anghel sa ibabaw ng lupa, kaso lamang hindi natin sila nakikita. Ibig sabihin, napakarami ang kanilang bilang. Subhanallah. Kaya sa Quran po, nabanggit po sa kahulugan na kung bibilangin ng mga anghel, ilan ang bilang ng mga anghel ay hindi po natin mabibilang kung gaano po sila karami. At ang mga anghel ay sila yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa tinatawag na apoy. Opo. Mula sa tinatawag na liwanag. No. Ang mula pala sa apoy ay si Satanas. Opo. Kaya nagmalaki si Satanas kasi sabi niya ako ay mula sa minanar. Ibig sabihin mula sa apoy. Ang lumalabas doon parang siyang mas mataas kaysa anghel nang tinutukoy niya na hindi siya nagpakumbaba ay si Adam alayhi salatu wassalam. Okay. So ang ibig sabihin, maniwala po tayo sa lahat ng mga anghel. At ang mga anghel na ito ay walan isa sa kanilang katangian na sila ay susway o hindi susunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, sila ay ganap na masunurin sa lahat ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kanilang katangian. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mamili. Hindi katulad po ng tao na meron silang khiyarain. Ibig sabihin, pwede sila mamili. Susunod, susway. Susunod, susway. Katulad ng ginagawa ng iba. Dahil ang pinili niya ay sinusway niya ang tagapaglikha, hindi niya pinaniniwalaan si Allah, kaya yun, nananatili. Iba ang kanyang tinutukoy na Diyos po niya. Opo. Pero ang mga anghel, ang kanilang katangian ay hindi sila marunong sumuway kahit katiting lamang. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah, hindi sila po marunong kailanman sumuway. Sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap, kumpleto na kanilang ginagawa. Kaya, ang mga anghel, meron silang kani-kanyang, kumbaga, wadhifa. May mga kani-kanyang ginagawa na kung saan yun ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun lamang kanilang dapat gagawin. Kumbaga, sinasabi na may mga anghel na naka-assign. Opo. Okay, may anghel na tinutukoy po ay yung anghel po natin na araw at gabi ay kasama nila po tayo na tagasulat. Opo. Ibig sabihin, sila yung taga-sulat sa talaan po. Anong ginawa mo ngayon na mga mabuti, sinusulat yan. Anong ginagawa mga masama, sinusulat din yan. Dalawang sumusulat sa mga gawin po natin. Mabuti at masama, ito'y hindi maitago dahil isinusulat ng mga anghel. Opo. Allahu Akbar. May mga anghel na mula nang nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay manalangin lamang ang kaniyang gawain lamang. Yung magdua na lamang. Ya Allah, ito lang kaniyang ginagawa sa pagkakalikha ng Allah. Parang yun ang tungkulin niya. May anghel na siyang may hawak. Ang kaniyang tungkulin ay yung pagbabantay sa mga
tinatawag na tubig, ilaw. Mayroon ding mga anghel na kumbaga nagbabantay sa ating mga panustos. Ibig sabihin, lahat ay may mga anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon silang kumbaga parang wadipa o trabaho na kanilang ginagawa. Hindi lang dito sa mundo ang mga anghel, ha? Tandaan po natin. Hindi lang dito sa mundo. Kahit na sa kabilang buhay, ano po, mayroon din na mga anghel. Dito sa mundo, yung mga kilala ng mga anghel, maaaring na mayroon kayong mga kilala tulad po ni Jibril alayhi salatu wassalam, Mikail alayhi salatu wassalam, Israfil alayhi salatu wassalam, Israel alayhi salatu wassalam. Ito yung mga anghel na mga malalaking anghel. Halimbawa si Jibril alayhi salam, isang anghel na siya yung tinaguriang tagahatid ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tagahatid ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, di ba may mga naunang propeta? So yung mga propeta po na yun, kung may nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipaparating po sa mga propeta, mayroon siyang tagahatid ng mensahe. Kaya ang tinutukoy po si Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel po ang tagahatid ng mga mensahe mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero alam niyo kung gaano kalaki siya. Subhanallah. Ang sabi po ng mga scholar, kapag tumayo po siya, kumbaga tatayo po siya dito sa mundong ito, ang kanyang ulo ay hanggang doon sa 7 palapag na kalangitan. Ibig sabihin kung gaano siya kalaki. At ang kanyang paa ay ganun din sa 7 palapag na kalupaan. Napakalaking anghel. Kung alimbawa, maglalantad po siya sa kanyang anyo. At mayroon siyang 600 na pakpak wings. 600. Bakit naging 600? Opo. Kasi yun ang ibinigay ng tagapagligtas sa kanya. Mayroon 300 sa kanan at mayroon ding 300 sa kaliwa. 300 sa kanan, 300 sa kaliwa. Alam niyo, isang pakpak po ni Anghel Gabriel, isang pakpak po lamang. Kung ito ay ilalabas po niya at para takpan itong mundo, kalahati sa mundo ay matatakpan ng isang pakpak po ni Anghel Gabriel. Yung dalawang pakpak niya, ang natitira pa ay 598 na pakpak, dalaw lamang, kumbaga, pabubukay niya ang dalawang pakpak niya lamang, hindi pa yung 598. Ang mundong ito ay puno na. Ibig sabihin, kumbaga, natakpan na ang mundong ito. Isipin niyo kung gaano kalaki si Anghel Gabriel. Subhanallah. Gaano kalaki. Okay. Mayroon ding anghel na tinatawag na si Mikail. Si Mikail po siya yung tagabantay ng tinatawag na tubig. Kaya gaano kalaki si Anghel Mikail? Subhanallah. Mayroon akong narinig na paliwanag mula sa isang ustad. Yung tubig na yon, itong tubig mo dito sa mundo lahat, kung ibubuhos mo sa kanyang ulo, ay hindi na dadalo sa baba kung gaano kalaki yun. Subhanallah. Yan ang isang anghel na siyang tagapagbantay ng tinatawag na tubig. May pangatlong anghel na tinatawag na Israfil. Itong Israfil, ang kanyang tungkulin ay sinakasin po sa trumpet. Yung trumpet, oras na hipan nito, magwawakas ang mundo. Mawawasak ang mundo. So, ibig sabihin, nakahanda po na siya, naghihintay ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tiyak na mangyayari kapag malapit na gibay ng mundo kasi uutosan siya ng Allah para ihipanin itong trumpet tapos magwawasak ang mundo. Subhanallah. At mahabang paliwanag dito rin. So, ibig sabihin, gaano kalaki ang anghel na yun? Na isang lang trumpet, pag kumbaga hindi pa niya ang mundong ito ay magwawakas, mawasak po. Ang pangapat na anghel tinatawag na Israel.
ito yung tinatawag na al-malakul maut. Ibig sabihin, ang kamatayan. Dahil siya yung taga-hawak ng buhay na siyang kumukuha ng buhay sa mga tao. Israel. Ang tawag po dyan, malakul maut. Malakul maut. Kumbaga, siya yung pinagkatiwala ng Allah na kumbaga kung sino ang dumating ng kanyang buhay at kailangan makalis sa mundo, siyang kumukuha na. Excuse. Excuse. Sensya na po kayo. Yan po si Israel. Lahat ng may buhay, siya yung inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kukuha sa kanilang buhay sa oras na dumating ang kamatayan. Diba? Nabanggit sa Quran, kullu nafsin daikatul maut. Lahat ng may buhay ay dadanas ng kamatayan. Lahat ng may buhay. Kaya sa panahon na ang mundong ito ay wawasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang mundo may hangganan to, may hangganan. Kaya kung magmatigas tayo sa mundong ito, magyabang tayo sa mundong ito, may hangganan pa rin yan. Kasi ito'y panandalian lamang, saglit lamang na buhay. Sinasabi natin temporary na buhay. Ang tunay na buhay natin sa kabilang buhay, yun ang tunay na tahanan po natin. So yun nga, sa panghuli, wawasakin itong mundo dahil magkakaroon ng araw ng paghukom. So, dahil nabanggit sa Quran na lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan, kaya iisa-isa niya sila hanggang sa lahat sila mabawian ng buhay. Sa palagay niya ay lahat nabawian ng buhay ang may mga buhay. Ang akala niya lahat niya nakuha ng buhay. Nang tanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o malakul maut, nakuha mo ba lahat ang may buhay? Ibig sabihin, lahat ng mga nilikha na may buhay ay nakuha mo kanilang buhay? Sabi niya, opo, ya Allah. Ibig sabihin, nakuha niya lahat. Sabi ng Allah, mayroon pa. Sabi niya, wala, lahat ko nakuha ng buhay. Hanggang sa naalala niya yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kaya naalala niya na siya pala ay may buhay. Kaya pati rin ang kanyang sarili ay kukunin niya ang buhay. Hanggang sa mawala rin siya, mamatay rin siya. Sa panahon yun po mga kapatid namin sa pananampalataya, ibig sabihin, katotohanan yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng may buhay ay makaranas ng kamatayan. Okay. So yun ang mga anghel na nabanggit natin, ilan sila lamang, pero mas marami pa ang hindi natin alam. Pagdating sa kabilang buhay, ganun din, may mga anghel na nabanggit na sila yung namumuno sa impyerno, mayroon ding anghel na namumuno sa paraiso. Sa impyerno ay isang anghel ng tawag sa kanya si Malik. Kumbaga, wala kang makikita sa kanyang anyo o mukha na may awa kahit katiting lamang, kasi sa impyerno po siya nakasay. Kumbaga yung pinaparusahan niya ang mga tao sa impyerno. Sa paraiso, isang anghel na nabanggit ay si Anghel Ridwan. Kumbaga sa kanya ring mukha, makikita mo na puro, pag nakita mo ay kumbaga sa mukha lamang nasisiyan po tayo sa pagtingin sa kanya. So sila yung namumuno rin. So ang ibig sabihin, may mga anghel dito sa mundo at mayroon din mga anghel sa kabilang buhay. Okay. Ito po yung sinasabi po natin na pangalawang dapat paniwala ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadalaw na tayo. Maniwala sa Allah, maniwala sa kanyang mga anghel. At pangatlo, kasi anim po ito, dito ko po tatapusin kasi ang ating oras ay limitado. Ang pangatlo po ay maniwala sa tinatawag na wa kutubi. Maniwala po tayo sa mga original na kasulatan na nagmula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung dapat alamin ng bawat alipin ni Allah. Kasi may mga nagsasabi na ang kanilang pinangahawakan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na samantalang nakasulat kung ano ang mga original na ipinahayag ng Allah sa kanyang mga alipin o sa kanyang mga propeta at mga sugo.
Kaya babanggitin natin yung mga original na kasulatan na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. At kung ano man ang hindi nabanggit dito, at may lumabas na sinasabi na ito yung kapahayagan mula sa Allah, kasinungalingan po yan dahil mula sa katulad nating tao. Kaya ang original na kasulatan ay walang makapagbibigay magpapadala maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong limang original na kasulatan na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po lamang dapat paniwala ng isang mananampalataya sa Allah. Wala pong pang-anim na dapat paniwalaan kasi 5 lamang ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 5 ang dapat paniwalaan ng mga original na kapahayagan. Ang unang kapahayagan ay inihayag po kay David, tinatawag na Zabor. Maniwala po tayo sa Zabor kasi siyempre original na kapahayagan sa panahon ni David. Pangalawa, ipinahayag kay Abraham, tinatawag na Sohob o Kalatas. Maniwala po tayo dyan kasi original po na ipinahayag sa kanya. Pangatlo, ang Tura na ipinahayag kay Moises at Taura. Opo. Yan ang pangatlo. Pang-apat, ipinahayag kay Jesus na tinatawag na Al-Injil o Ebanghelyo. Itong 4 na mga original na naunang mga ipinahayag, ito yung tinatawag na Old Testament. Ibig sabihin, mga naunang mga kapayagan na ipinahayag sa mga nauna sa atin. Ang mga ito ay mga nangawala. Nawala na ang Zabur, nawala na yung Suhuf, wala na yung Tura, wala na yung Injil, Ebanghelyo. Kaya sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibalik ang 4 na unang kasulatan ng mga original. Ibig sabihin, nabuo po sa tinatawag na banal na Quran. Kaya buong mundo, wala po silang karapat dapat na maghanap ng ibang kasulatan na dapat nila sundin maliban lamang sa tinatawag ang Quran kasi ito yung ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat sundin. Wala nang iba. Kaya kung may mga naghanap at ibang sinusundan na kasulatan, ito po yung tinatawag na kasinungalingan dahil hindi po yan utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mananatili po tayo na doon tayo naniniwala sa mga kapahayagan na sinasabi daw na ito'y salita mula sa Allah pero hindi kasama sa tinatawag na 5 kapahayagan ng mga original na kasulatan, ito po hindi katotohanan. Kaya sa Islam madali tayo kasi may makatibayan tayo. Opo. Ano ang mga original na kasulatan na ipinahayag ng Allah mismo sa kanyang mga propeta at sugod? Sila yun. Zabur, Suhuf, Tura, Injil, Al-Quranil Karim. Ang Quran, hanggang ngayon, hindi pa rin original na Quran. Opo. So, ang ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang banal na Quran, ito po lamang ang dapat sundin ng bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya masyurte po, mapalad ang mga taong hanggang ngayon, at hindi sila nabawi ng buhay, ay natanggap nila ang batas ng Allah, ang Quran na ipinahayag na original at ito'y kanilang kasalukuyan sinusundan. Pero ang mga sumusunod sa ibang kasulatan na hindi nabanggit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y malaking kasalanan pagdating sa kabilang buhay. Kaya madali, tanungin mong sarili, ito bang pinanghawa ko na kasulatan na tinatawag? Siyempre, alhamdulillah, dahil tayo mga Muslim lahat, halimbawa, Biblia. Ito bang Biblia na aking pinanghawakan? Ito ba ay mula sa Allah? Mula ba sa tunay na Diyos? Opo. Para maging matatag po tayo sa ating paniniwala sa tinatawag na banal na Quran. Napakalinaw na ang Biblia po, ito ay tinatawag na compilation book. Inipon po yan ng mga nauna po sa atin. Hanggang sa nakabuo po sila. At ang masakit pa doon, hindi pa nagkakasundo ang mga pastor kasi may tinatawag na 73 books at saka 66 books. 66. Ibig sabihin, yung
naniniwala na may 73 books, opo, yun ang kanilang pinaniniwalaan. Opo, na ito yung ano daw kasulatan na kumbaga original. Opo. Tapos yung naniniwala sa 66, ang sabi nga nila, mayroon daw binawas. Opo. Ibig sabihin may binawas. May idinagdag. Yan, tingnan niyo, magkaiba. Yung naniniwala sa 73, na hindi naniniwala sa 66, ibig sabihin, binawasan daw ng 7 na books. Tapos itong naniniwala sa 66 at hindi naniniwala sa 73, mga paridi niya na may pinanghawakan, nadagdagan daw ng 7 na books. Ito po yung mga katibayan na mapapansin po natin na mismo yung may hawak, mismo yung nagsasabi na ito yung kanyang pinanghawakan, ay hindi rin sila nagkakasundo. Pero ang banal na Quran, kailanman hindi natin pong pwedeng sabihin na may dagdag o may bawas. Dahil ang banal na Quran, ito ay malinaw sa Quran na sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pangangalagaan. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Fa inna lahu lahafidun. Aming ibinaba ang banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at aming pinangangalagaan ng Quran, banal na Quran na ito. Hindi pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Kaya mababasa natin sa banal na Quran sa una pa lamang page ay dalikal kitab bula rayba fi, dalikal kitab bula rayba fi. Ito ang libro o aklat na kung saan Quran na mula sa Allah ay wala kayong matatagpuan na pagdududa o pag-alinlangan. La rayba fi. Pag sinabi la rayba fi, walang pagdududa o walang pag-alinlangan. Ibig sabihin, ang banal na Quran dahil tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya po, wala po tayong masasabi kahit na po yung mga pastor na mga pare na nag-Muslim at sinuri po nila, wala po silang makikita sa banal. Kasi siyempre may mga translate po. At yung bad, tagal na pinag-aralin ng Quran, natuto sila, pero wala ni silang masasabi. Opo. Walang mga magkakasalamat sa Quran. Dahil ito ay salita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung dapat paniwalaan ng bawat alipin. Kaya masyurte po sa mga hanggang ngayon ay doon sila nagpapasakop sa tinatawag na original na kasulatan, ang banal na Quran. Bukod dito, hindi po kailanman paniniwalaan na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sabi po ng mga scholar, kung sakali na mayroon pong matagpuan doon sa Biblia, sa kanilang kasulatan na nakaayon sa banal na Quran, naniniwala pa rin tayo doon sa sang-ayon kasi siyempre parehas, di ba? Pero kung may mga salita doon na sumasalungat sa banal na Quran, ayun, hindi natin paniniwalaan kasi ito turo o mula sa katulad nating tao. Opo. Kaya ang Islam, napakalinaw po na itinuturo sa atin lamang na susundin ay ang may mga katibayan po tayo. Tulad ng banal na Quran. Ito'y katibayan ay pinayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin sundin, paniwalaan kung anong mayroon po sa banal na Quran. Subhanallah. Okay, ngayon po malinaw sa atin na dapat paniwalaan ng mga original na kasulatan ay 5 lamang. Zabur, Suhuf, Turat, Injil o Ebanghelyo, at ang panghuli, banal na Quran o Quran po. Na Quran na ganap na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumubra po ng 8 minutes yata. Di bale po, yung sobra na yan, inshallah ay dagdag na biyaya at gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit 2 minuto po, magbigay po tayo ng katanungan kung mayroong magtatanong po sa inyo at ating pong kumbagat, bibigyan ng pagkakataon para masagot po. At hindi ko alam kung nakapasok yata yung kanina na may tumawag sa akin na Arabo na yayakap daw sa Islam ng sister. Tapos isinin ko yung siguro hindi nakapasok kasi hindi ko na ang mga nandito ngayon ay mga kilala ko na opo. Hindi ko alam kung baka kasi may magkatulad dito si Duna. Si Duna dating Muslim na, di ba? Matagal na nag-embrace. Siguro wala rito yung kwan.
Okay. So, 2 minuto po sa may katanungan sa ating ipinaliwanag sa inyo, pwede po tayo magtanong. Sa susunod po, aking ipagpatuloy ang aking paksa sa tinatawag na akida. Nakabanggit tayo ng 3. Sa susunod ay 3 rin inshallah para matapos at tapos sa kanilang magdagdag ng mga paksa patungkol sa tinatawag na akida o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sige po, pwede kayong mag-chat kung meron kayong katanungan, kung hindi kayo magsasalita, at kung gusto niyo magsalita, pwede kayo magsalita kagad. Ipag-i-open po ang microphone at magsalita kagad. Opo, magbigay tayo ng kahit 2 minuto o isang tanong lang yun, okay na yun. Inshallah po. O sige po, sino yung may lakas loob po dyan? Okay. So, ang ibig sabihin ay malinaw at po, walang kumbaga itatanong. Okay, so di bale po kung mayroon tayong bagong maisip na katanungan ay nandyan na yung mga group chat po natin. Pwede kayong mag-chat kahit anong oras, kahit anong araw para mabasa namin at aming sasagutin po. Ay doon sa group nyo i-chat o doon sa private, kung alimbawa maisip nyo na ipa-private nyo, wala pong problema. Opo. Okay, so inulit ko po, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, wala po tayong kumbaga makakausap o mapapayuhan. Hiniling po natin sa Allah na ang ating oras na nagugol sa kanyang landas ay nawa ay tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala at siyempre mapakinabangan po natin dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. At hindi po ito huli, kundi ito po ay simula para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Inshallah, sana ay walang kumbaga nagiging hadlang para tuloy ang pag-aaral. So bukas, mayroon tayong lecture sa Arabic po. Bali ang ating oras ay magkaiba. Nakita niyo siguro yung schedule sa online. 1:30 hanggang 2:45. So 45 minutes. Kung sumubra naman, alhamdulillah, kahit papaano. Okay, at least po para hindi po masyadong matagal. So hanggang dito po lamang, naway mayroon tayong napulot na aral at ating isasabuhay kung ano man ang ating mga natutunan po. Mayroon tayong binabanggit bago tayo maghiwalay sa wikang Arabic, pwede niyo pag-aralan at isaulo para kayo rin mismo ay magbabanggit din. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya Allah.